Nakakasang paa. Nakakakain ka. Ganyan. Pero pag natutulog ka, diretso lang. Hindi naman diretso lang, pero nagre-relax ka. Kaya lang naman tayo nasasobran sa tulog minsan kasi pagod tayo. And okay lang yun. Naiintindihan yun kasi yung katawan nyo pagod siya. Alam nga namang as in 8 hours lang yung ibigay niyong tulog, pagod ka nga, diba? Mas nakakataba talaga. Pagod ka na, wala ka pang tulog. Pag nag-aaral kayo, pag may klase kayo, i-avoid yung mag-cross leg. Bakit? Mas naiintindihan niyo yung lesson pag di kayo nag-cross leg, I swear. Kasi, pag naka-cross legs kayo, naapektuhan yung circulation ng blood nyo. Therefore, may ibang blood na hindi na nadaan sa ibang veins. Kaya naapektuhan yung utak. Okay. Ganito. It's either makakalimutan nyo yung sinabi sa inyo or hindi talaga papasok sa utak nyo. Yun lang yun. Yan. Na-share ko lang. Ano pala yun? Sabi ko na sa mga classmates ko. Ano ba yung mga cross-leg? Bumunga ka lang daw kayo. Tapos po, ayun, last na tong topic na to. Pagdating sa time management, kailangan yung maging flexible para maging flexible kayo para at least pag kailangan yung i-change, ready kayo. Then, kailangan yung maging efficient tsaka effective. Okay. Then, ano pa ba? Time management. Wag kayong matakot or wag niyong i-avoid na baguhin yung schedule. Okay. Kasi nakakasawa, nakakaumay, nakakabaon yan. Medyo sabi ng teacher ko, na ang pagbabasa ng mahabang articles ay nakakabaon. Talaga? Pati mga nobela? Kaya talabaog na. Huwag na siguro dyan. Hindi siya baka. Bakla, dictionary, natutulog na eh. Ano ka naman yun? Huwag kayo, isang word pa ka na nababasa ko, pinatapos pinalibulog. Mabasa ko ng title song na. Alam ko na yung kwento niya. Para simulat. Hindi eh. Ay, sinilbak ito ba? Sama sa langgabi. Kaya kung yung title, tapos ako yung nabaog. Hindi ako ba yung Christian na nasisira natin dito? Dictionary.